Ezekiel, Kabanatang 18. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Anong ibig ninyong sabihin na inyong sinasambit ang kawikaang ito tungkol sa lupain ng Israel? Na sinasabi, Kinain ng mga magulang ang mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga anak ay nagsisipangilo. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ngunit kung ang isang tao ay maging ganap at gumawa ng tapat at matuwid, at hindi kumain sa mga bundok, o itinaas man ang kanyang mga mata sa mga Diyos-Diyosan ng sambahayan ni Israel, o nadumhan man ang asawa ng kanyang kapwa, o lumapit man sa isang babae na may kapanahunan, at hindi pumighati sa kanino man, kundi nagsauli ng sangla sa mangungutang sa kanya, hindi sumamsam ng anuman sa pamagitan ng pagdadahas, nagbigay ng kanyang tinapay sa gutom, at nagbalot ng kasuutan sa hubad. Siya na hindi nagbigay na may patubo, o kumuha man ng anumang pakinabang, na iniurong ang kanyang kamay sa kasamaan, gumawa ng tunay na kahatulan sa tao-tao, lumakad ng ayon sa aking mga palatuntunan, at nag-ingat ng aking mga kahatulan upang gawing may katotohanan. Siya'y ganap, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sabi ng Panginoong Diyos. Kung siya'y magkanak ng isang lalaki na tulisan, mangbubur ng dugo, at gumagawa ng alinman sa mga ganitong bagay, at hindi gumagawa ng alinman sa mga katungkulang yaon, kundi kumain nga sa mga bundok, at nadumhan ang asawa ng kanyang kapwa, pumighati ng dukha at mapagkailangan, sumamsam sa pamagitan ng pagdadahas, hindi nagsauli ng sangla, at itinaas ang kanyang mga mata sa mga Diyos-Diyosan, gumawa ng kasuklam-suklam, nagbigay na may patubo, at tumanggap ng pakinabang, mabubuhay nga baga siya hindi mabubuhay. Kanyang ginawa ang lahat na kasuklam-suklam na ito, siya'y walang pagsalang mamamatay. Ang kanyang dugo ay isa sa kanya. Ngayon, narito, kung siya'y magkaanak ng isang lalaki, na nakikita ang lahat na kasalanan ng kanyang ama na ginawa, at natatakot, at hindi gumagawa ng gayon, na hindi kumain sa mga bundok, o itinaas man ang kanyang mga mata sa mga Diyos-Diyosan ng sambahayan ni Israel, hindi nadumhan ang asawa ng kanyang kapwa, o pumighati man sa kanino man, hindi tumanggap ng anumang sangla, o sumamsam man sa pamagitan ng pagdadahas, kundi nagbigay ng kanyang tinapay sa gutom, at nagbalot ng kasuutan sa hubad, na iniurong ang kanyang kamay sa dukha, na hindi tumatanggap ng patubo o ng pakinabang man, ginawa ang aking mga kahatulan, lumakad sa aking mga palatuntunan, hindi siya mamamatay. Nang dahil sa kasamaan ng kanyang ama, siya walang pagsalang mabubuhay. Tungkol sa kanyang ama, sapagkat siya'y pamighating may kabagsikan, sumamsam sa kanyang kapatid sa pamagitan ng pagdadahas, at gumawa ng hindi mabuti sa gitna ng kanyang bayan. Narito, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama? Pagka ginawa ng anak ang tapat at matuwid,
at nag-ingat ng lahat na aking palatuntunan at isinasagawa, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat na aking mga palatuntunan, at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Siya'y hindi mamamatay. Wala sa kanyang mga pagsalansang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kanya. Sa kanyang katuwiran na kanyang ginawa ay mabubuhay siya. Mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos. At hindi baga mabuti na siya humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kaniyang ginawa, sa kanyang pagsalansang na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan na kaniyang ipinagkasala. Sa mga yaon mamamatay siya. Gayunmay inyong sinasabi, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. Pakinggan mo ngayon, o sangbahayan ni Israel. Hindi baga ang aking daan ay matuwid? Hindi baga ang iyong mga lakad ang di matuwid? Pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan at kinamatayan, sa kasamaan sa kanyang nagawa ay mamamatay siya. Muli, pagka ang masama ay humiwalay sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ililigtas na buhay ang kanyang kaluluwa. Sapagkat siya'y nagmumuni-muni at humihiwalay sa lahat niyang pagsalansang na kanyang nagawa, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Siya'y hindi mamamatay. Gayunmay sabi ng sambahayan ni Israel, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. O sambahayan ni Israel, hindi baga ang aking mga daan ay matuwid? Hindi baga ang iyong mga lakad ay ang di matuwid? Kaya't hatulan ko kayo, o sambahayan ni Israel, bawat isa'y ayon sa kanyang mga lakad, sabi ng Panginoong Diyos. Kayo'y magbalik loob at magsihiwalay kayo sa lahat ninyong pagsalansang. Sa gayoy ang kasamaan ay hindi magiging inyong kapahamakan. Inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsalansang na inyong isinalansang, at kayo'y magbagong loob at magbagong diwa, sapagkat bakit kayo mamamatay o angka ni Israel? Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay. Sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsipagbalik loob kayo, at kayo'y mga buhay.